Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ika-24 na linggo ng taon at dito'y pinapaalala sa atin ng ating Panginoon na sa pamamagitan ng kanyang krus, tayong lahat ay tinubos niya, tanda ng kanyang pagmamahal sa ating lahat. Sumayin niyo ang Panginoon At sumanyo rin. ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Marcos. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, si Jesus kasama kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayon ng Cesarea ng Filipo at sa daan ay tinanong sa kanyang mga alagad, "Ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin?" Sumagot sila, "Si Juan Bautista at ang iba, si Elias. Ang iba naman, isa sa mga propeta." Kaya tinanong niya sila, "Ngunit kayo naman, ano ang sinasabi ninyo kung sino ako?" Nagsalita si Pedro na ang wika, "Ikaw ang Kristo." At mahigpit ay pinagbili niya sa kanila na huwag sabihin kanino man ang tungkol sa kanya. At pinasimulan niyang ituro sa kanila na ang anak ng tao ay dapat magtiis ng maraming hirap, itakwil ng matatanda, ng mga punong pare at mga eskriba, at ipapapatay, at muling mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. At hayagan niyang sinabi ang mga bagay na ito, na magkagayon ay inihiwalay siya ni Pedro at pinagsabihan siya. Datapwat lumingon siya at hinarap ang kanyang mga alagad. At galit na sinabi kay Pedro, "Umalis ka sa harapan ko, Satanas, sapagkat ang mga pag-iisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa mga tao." Tinawag niya ang makapal na tao, pati ang kanyang mga alagad, at hunika sa kanila, "Ang sino mang ibig sumunod sa akin, ay itakwil ang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang ibig magligtas ng kanyang buhay, ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawala ng kanyang buhay, alang-alang sa akin at sa Ebanghelyo, ay magkakamit nito." Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, mayroong isang lay minister na yung kanyang talagang pagsunod sa ating Panginoon ay gusto niyang magampanan. Subalit ang nais niya sa kanyang paglingkod sa simbahan at sa ating Panginoon ay gusto niyang laging nagsisimula sa pagdalo o pag-serve sa Santa Misa. Kaya araw-araw ay nagsisimbayan, kahit umuulan, kahit bumabagyo, nagsisimbayan. Nag-iisa siya, yung kanyang asawa, ay nagsisimba lamang kung linggo. At isang umaga, pagkagaling sa simbahan, ay nadatnan niya doon sa kanyang tahanan. Yung kanyang asawa ay naroon sa garden. Kaya dali-dali siyang pumunta sa garden. At na makita niya yung kanyang asawa, binuhat niya yung kanyang asawa. At dinala niya, ipinasok sa kanyang tahanan. Ang sabi ng kanyang asawang babae, "Anong nangyari? Hindi pa naman natin anniversary ngayon. Next week pa yung anniversary natin, nakalimutan mo ano?" Subalit ang sabi ng lay minister, "Hindi ko nakakalimutan yung ating anniversary. Pero sa araw na ito, ay gusto ko lamang isagawa
yung sermon ng pare dun sa pinagserbihan ko simbahan. Ang sabi niya, kung gusto niyo sumunod sa akin, itakwil ninyo ang inyong sarili. Pasanin ang iyong krus at sumunod ka sa akin. Kaya't ikaw ay aking pinapasan pagpasok ng ating tahanan. Minamahal ko mga kapatid, dito sa pananalitang ito at utos ng ating Panginoon, itakwil ang sarili, pagkatapos ay pasanin ang krus araw-araw at sumunod sa akin. Minamahal ko mga kapatid, dito nakabatay itong foundation ng lahat ng utos at aral ng ating Panginoon. Aral ng pagmamahal, aral ng paglingkod, aral ng pag-ibigay sa kapwa. Sa banal na Ebanghelyo ngayon, ay napakaliwanag ng sinasabi ng ating Panginoon. Tinatanong niya si Pedro kung ano ang sinasabi ng mga tao sa kanya, tungkol sa kanya. Ang sabi nila, ikaw si Juan Bautista, ikaw si Elias, o ikaw ay isa sa mga propeta. Pero nang tinanong ng ating Panginoon, sino sa palagay ninyo ako para sa inyo? At ang sumagot ay si Pedro. Ang sagot niya, ikaw ang Kristo. Minamahal ko mga kapatid, sa kabila ng lahat ng ito, sa kabila ng sagot na yan, na ikaw ang Kristo, sa buong mundo ngayon ay mayroong 2.6 billion na mga tao, na mga Kristiyano. Nang ibig sabihin, naniniwala sila sa ating Panginoon, sila ay nagpapahayag na ang ating Panginoon ang Kristo. At dito sa 2.6 na ito, ay mayroong 1.39 na mga Katoliko. Silang lahat ay nagpapahayag na ang ating Panginoon, ang Kristo, ang Mesiyas. Subalit sa kabila ng 2.6 billion na ito, ang nakakapagtaka ay mayroong 40,000 denominations. Na ibig sabihin, may 40,000 na iba't ibang grupo na nagsasabi at naniniwala na ang ating Panginoon ang Kristo, subalit nagkakawatak-watak 40,000 na division dito sa mga Kristiyano. Bakit nagkaganon? Ay kung may pinapahayag din lamang nila ay iisang Kristo, bakit nagkakaroon ng division? Bakit nagkakawatak-watak? 40,000 ang lahat. Para masagot natin ito, minamahal ko mga kapatid, balikan natin ang Ebanghelyo sa araw na ito. Ang ating Panginoon ay nagpapakilala nga na siya ang Kristo. Yung sagot ni Pedro na tama, ikaw ang Kristo. Ito ang sinasabing Kristo from the Old Testament. Siya yung hinihintay ng buong mundo. Siya ang ipinapahayag ng mga propeta na darating ang isang Mesiyas na siyang magliligtas sa ating lahat. At siya nga'y dumating sa New Testament. Siya rin ang Kristo sa New Testament na ipinanganak at pagkatapos siya ay nangaral. Gumawa ng mga himala. Ipinakita niya ang kapangyarihan ng kaharian ng Diyos, kapangyarihan na nagsasabing ang mga bulag ay nakakakita, ang mga pipi ay nakakapagsalita, ang mga bingi ay nakaririnig, ang mga naaapi ay nagkakaroon ng tunay na kalayaan. Ang lahat ng kapangyarihan ito ay ipinakita ng ating Panginoon. Subalit sa kanyang pagpapahayag na napakasimple, ay ipinahayag pa rin niya pagkatapos na ang Kristong yan ay maghihirap. Siya ay dadakpin at kukunin ng kanyang mga kaaway ng mga punong pare at mga eskriba, at pagkatapos siya ay papapatay. Subalit siya ay muling mabubuhay pagkaraan ng 3 araw.
At dito nga nagkaroon na ng confusion. Isang Diyos, isang Kristo. Subalit siya nagpapakilala na sa kabila ng kanyang pagiging Diyos, siya ay pahihirapan at siya ay mamamatay. At dito na nga ay hindi matanggap ng karamihan. Katulad ni Pedro nang mapakinig niya sa ating Panginoon, ay pinagsabihan ng ating Panginoon, hindi mangyayari ito sa iyo kailanman, na ikaw ay Diyos, ay parurusahan at mamamatay. Minamahal ko mga kapatid, yung 40,000 na yon na mga grupo sa buong population ng Kristiyano, dito nagkakaroon ng pagkakaiba. Dito nagkakaroon ng pagsunod sa ating Panginoon. Lahat sila ay naniniwala doon sa una na siya ay Kristo, siya ay Diyos. Subalit yung pagsunod ay doon nagkakaroon. Sapagkat ang ating Panginoon ay nagsasabi, mahal niya ang krus. At ang krus na yan ay sinasabi nga na diyan siya ipinako sa krus, tanda ng kanyang pagmamahal at ating kaligtasan. Minamahal ko mga kapatid, yung krus na yan, sa una, ang kahulugan ng krus na yan, ito ay parusa doon sa mga taong nagkasala, doon sa mga kriminal. Ito ay pahirap doon sa mga tao na nagkakasala, ang krus na yan. Subalit sa pamagitan ng ating Panginoon na ipinako sa krus, binago niya ang kahulugan ng krus. Na ang krus na yan ay hindi pahirap, kundi ito'y tanda ng pag-aalay ng kanyang sarili. Tanda ng kanyang pagmamahal sa ating lahat upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Minamahal ko mga kapatid, kung tayong lahat, 2.6 billion na mga Kristiyano, ay sumusunod at tumatanggap sa bagong meaning ng krus na ito ng ating Panginoon, walang division, sapagkat tatanggapin natin ang lahat ng sakripisyo. Tatanggapin natin ang pagpapasa ng ating krus upang tayo sumampalataya at sumunod sa ating Panginoon. Tayong lahat ay nagnanais na sumunod sa ating Panginoon. Subalit, marami pa rin sa atin na sumusunod. Ang ayaw nila, yung sakripisyong hinihingi ng ating Panginoon, yung cross na hinihingi ng ating Panginoon. Sapagkat nais natin na ang Diyos na yan ay kasama lamang natin sa mga pagkakataon na tayo ay maligaya, sa mga pagkakataon na tayo masagana. Subalit kung nahingi na siya ng sakripisyo, ayaw nating tanggapin ang ating Panginoon. Sa mga pagkakataon, minamahal ko mga kapatid, na ayaw nating ibaba yung ating pride at hindi natin kayang tanggapin ang ating kapwa. At nais natin tayo pa rin ang nasa taas. Ayaw nating tanggapin ang krus ng ating Panginoon. Ayaw pa rin natin na yung ating sarili ay ating kalimutan at itakwil para lamang sa iba. Kung ayaw natin sa mga pagkakataon na ayaw nating magmahal sa ating kapwa, tayo ay nagmamahal pa rin sa ating sarili at hindi natin kayang isakripisyo ang ating sarili sa ating kapwa. Sa mga pagkakataon na ayaw natin na magpatawad, sa halip ang gusto natin ay tayo ay mag-revenge. Tayo ay manakit ng ating kapwa. Tayo ay manloko ng ating kapwa. Tayo ay mandaya ng ating kapwa. O tayo ay mag-judge ng ating kapwa. Ayaw pa rin nating ibaba yung ating sarili. Hindi natin kaya pa rin gawin ang sinasabi ng ating Panginoon. Itakwil mo ang iyong sarili para sa iba. Minamahal ko mga kapatid, kung patuloy tayo na ito ang ating isinasabuhay, napakahirap ang maglingkod, napakahirap
ang sumunod sa ating Panginoon. Alalahanin natin, minamahal kong mga kapatid, na kung ayaw nating tanggapin ang pagsubok sa ating buhay, ito man ay mga problema, ito man ay mga sakit, ito man ay kamatayan ng minamahal natin sa buhay, ayaw pa rin nating tanggapin ang krus at ito ay kaloob ng ating Ama. Minamahal kong mga kapatid, dapat nating alalahanin lagi na ang ating Panginoon tinanggap niya ang kanyang krus sapagkat ito'y kalooban ng Ama. Kalooban ng Ama na siya ay magligtas sa atin at patunayan ang kanyang pagmamahal at paglilingkod sa atin. Minamahal kong mga kapatid, binago na nga ng ating Panginoon ang kahulugan ng krus. Ito ay yung pag-aalay ng kanyang sarili. At dito sa kanyang pag-aaral, ibinigay niya ang lahat sa atin. Lahat ng kanyang buhay, hanggang sa huling patak ng dugo, tanda ng pagmamahal niya sa atin, upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Sapagkat siya ang nagsasabi ng katotohanan, na walang higit pa sa pagmamahal ng isang tao, na mag-aalay ng kanyang sarili, alang-alang sa kanyang minamahal. John 15, verse 13. At sinasabi rin sa ikalawang pagbasa, na sinasabi dito ni Santiago, na kung nais nating sundin yung aral na yun ng ating Panginoon, isabuhay natin, sapagkat dito tayo magkakaroon, kaya nating tanggapin ang ating kapwa. Kaya natin patawarin ang ating kapwa. Kaya natin mahalin at paglingkuran ang ating kapwa. At kung tayo man ay nahihirapan pa rin, tingnan lagi natin, ang ating Panginoon ay laging nasa krus na yan. Tanda ng kanyang pagmamahal. At kasama natin siya na nagbibigay sa atin ng kaalwanan. Kung tayo man ay nahihirapan pa rin, na itakwil yung ating sarili, kung tayo man ay nahihirapan, na yung mga pagsubok sa ating buhay ay ating tagapin, tingnan lagi natin si Kristo sa krus na yan, na nag-alay ng kanyang sarili. Minamahal kong mga kapatid, siya magiging lakas natin, siya magiging kasagutan natin, at hindi niya tayo iiwanan. Ano ba nang mangyari sa atin, siya ay laging nasa atin, sapagkat ito ang kanyang ipinangako sa atin. Hindi ko kayo iiwanang nag-iisa. Ako ay laging sumasa inyo hanggang sa wakas ng mundo. Muli, para dito sa Sydney ay meron akong announcement pagkatapos ng blessing. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Minamahal ko mga kapatid, sa lahat ng ating nararanasan, ang ating Panginoon ay laging nasa ating buhay. Tumawag tayo lamang sa Kanya. Tingnan natin siya, sapagkat siya ang ating lakas, siya ang ating kasagutan. At daw ay magpalain kayo ng mga pangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo ng mayapa. Salamat sa Diyos.